Sa isang gabing nababalutan ng niebe sa Upper Harz, naiwan ko ang aking curriculum vitae sa counter ng isang 24 oras na rest stop. Pagkalipas ng 3 oras, tumawag ang isang pribadong numero. Sa iyo ba ang resume na ito? Pagpatak ng hating gabi, pinunit ng rotor blade ng helicopter ang niebe sa labas ng bintana ng aking pensyon. Isang lalaki ang lumabas at nagpanggap na lolo ko na hindi ko pa nakikilala. Sinabi niya, "Ngayong gabi babawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Sisimulan natin sa pangalan na ginagamit nila para pigilan ka. Ang pangalan ko ay Swear Firster. 3 araw na ang nakalipas, ako ay isang senior risk analyst sa Heliogore Group. Ngayong gabi, ako ay isang babae lamang sa isang murang kwarto ng pensyon nakatingin sa isang snowstorm at nagtataka kung paano nagkagulo ang aking buhay ng napakabilis. Ang pagmamaneho mula Hamburg ay isang pagsuko. Iniwan ko ang hangganan ng lungsod nang magsimulang magpatong ang unang malakas na niebe at minaneho ko ang aking limousine patimog patungo sa malabong mga linya ng Harz. Ang Flusmunde ay isang bayan na pinupuntahan mo kung gusto mong kalimutan ka ng mundo. Doon, mayroon lamang mga puno ng pino, kabundukan at mahinang signal ng cellphone. Pagkatapos ng huling 3 buwan sa Heliogore, isang mabilisang pagsasanay ng mga acquisition at regulatory deadlines na nagresulta sa 90 oras na linggo, kailangan ko ng katahimikan. Kailangan ko ang pamamanhid ng lamig. Ang aking katawan ay nanginginig pa rin sa parang multo na ugong ng opisina. Ang burnout ay higit pa sa pagkapagod. Ito ay pagkasira. Pakiramdam ko ay manipis, banat, malinaw. Ang aking mga relasyon, ang aking apartment, ang aking kalusugan. Inihagis ko ang lahat sa gilingan ng korporasyon at wala nang natira sa akin maliban sa isang mapurol na sakit sa likod ng aking mga mata at isang sweldo na halos hindi sapat upang matugunan ang gastos ng simpleng pamumuhay sa Hamburg. Lumitaw ang rest stop bandang 10:00 ng gabi sa kurtina ng niebe, isang patag na gusali na umuugong sa neon at nagpapahayag na ito ay bukas 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Ito ang tanging tanda ng buhay sa loob ng milya-milya. Kailangan ko ng kape, kailangan ko ng isang sandali para mag-isip na hindi sa aking sasakyan at hindi pa sa isang pensyon. Dinala ko ang curriculum vitae ko. Nakakatuwang dalhin ang isang application letter sa isang rest stop sa kalsada. Ngunit ito ang tanging nahahawakang bagay na natitira sa akin. Ito ay 3 pahina ng patunay na ako ay umiiral, na ako ay may kakayahan. Ginugol ko ang huling linggo sa pagpapakinis nito, pag-optimize ng mga espasyo, at pag-iisip tungkol sa pagpili ng salita. Ito ang aking lifeboat. Dumulas ako sa isang sulok na gawa sa basag na artipisyal na katad. Ang rest stop ay amoy lumang kape at prinitong langis. Isang batang waiter, Martin, tumango sa akin at nagbuhos ng madilim na likido nang hindi nagtatanong. "Kape lang?" tanong niya. "Kape lang at isang tahimik na sulok," sabi ko. Ikinalat ko ang mga pahina sa mesa. Swear Firster, 31 taong gulang, ang buong professional kong buhay distilled sa bullet points. Kinuha ko ang takip ng isang fountain pen, isang mabigat na panulat na binili ko para sa aking unang tunay na trabaho, at gumawa ng huling tala sa gilid ng cover letter, available para lumipat sa loob ng 10 araw. Ito ay isang kasinungalingan. Maaari akong maging handa sa loob ng isang araw, ngunit ang 10 araw ay tunog professional. Ito ay parang mayroon akong mga option, parang papunta ako sa mas maganda at hindi lang tumatakas sa mga guho. Kasalukuyan kong binabasa sa 12 pagkakataon ang seksyon tungkol sa contract risk management nang mag-vibrate ang aking telepono sa mesa. Isang text message, ngunit hindi mula kay Leonard, ang aking kasintahan, na nanatiling tahimik buong araw. Ito ay isang automated na notification mula sa aking property management sa Hamburg. Babala, matagumpay, na nabago ang inyong access code para sa smart door lock. Maligayang pagdating sa inyong bagong settings. Napatingin ako sa screen. Hindi ko binago ang aking code. Agad kong tinawagan ang property management.
Idinirekta ako sa answering machine pagkatapos ng oras ng trabaho. Tinawagan ko si Leonard, agad sa voicemail. Nag-text ako sa kanya, biglang namanhid ang aking mga daliri sa takot. Binago mo ba ang apartment code? Dumating ang pangalawang mensahe. Ito ay mula sa security service sa reception ng gusali. Ginang Firster, sa inyong kahilingan, ang inyong pinsan, na si Jette Hagel ay binigyan ng pangunahing access. Ang aking kahilingan, ang kape ay naging asido sa aking tiyan. Naglaho ang pagkapagod at napalitan ng malamig, matalim na takot. Naghagis ako ng 10 euro na papel sa mesa, kinuha ang aking telepono at mga susi at lumabas. Naiwan ko ang 3 pahina ng aking walang bahid na curriculum vitae sa tabi ng kalahating tasa ng kape. Kalahati na ako papunta sa kotse bago ko ito napansin. At sa oras na iyon, malakas na ang pag-ulan ng niebe. Hindi na ako makakabalik, papel lang iyon. Sa loob ng rest stop, inalis ni Martin ang tasa. Kinuha niya ang curriculum vitae at sumipol ng mahina sa mabigat na linen na papel. Mukha itong mahalaga. Tiningnan niya ang pinto, ngunit ang aking mga taillight ay nawawala na sa dilim. Nagkibit-balikat siya at inilagay ang stack sa tabi ng antigong gilingan ng kape sa likod ng counter sa pag-aakalang itatapon niya ito kapag naglinis siya mamaya. Pagkalipas ng 1 oras, isa pang lalaki ang pumasok sa rest stop. Mas matanda siya, marahil ay nasa huling bahagi ng 60s at nakasuot ng maitim na abong suit, perpektong tinahi, sa ilalim ng isang mabigat na cashmere coat. Hindi siya mukhang nabibilang sa Hards. Mukha siyang may-ari ng buong rehiyon. Umupo siya sa counter at hindi pinansin ang menu. Kape, itim, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit nilamon ang ugong ng mga refrigerator. Habang nagbubuhos si Martin, naglibot ang tingin ng lalaki. Dumapo ito sa curriculum vitae sa gilingan. Inabot niya ito, kumikinang, ang kanyang mga cufflinks sa ilaw. Hindi, siya humingi ng pahintulot. Kinuha niya ang unang pahina. Pinanood siya ni Martin. Hindi lamang binasa ng lalaki ang papel, binasa niya ito. Ang kanyang konsentrasyon ay lubos. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling neutral hanggang sa makarating siya sa pangalawang pahina. Bahagyang kumitid ang kanyang mga mata. Idinulas niya ang isang malinis na kuko sa isa sa mga bullet points sa ilalim ng strategic oversight. Binasa niya ang seksyon tungkol sa contractual risk management ng 2 beses. Muli niyang tiningnan ang pangalan, Swear Alva Firster. Kinuha niya ang kanyang telepono, tumingin sa curriculum vitae at nag-type ng search query. Naghintay siya. Pagkatapos ay dinial niya ang isang numero. Nakita ko ang tanging pensyon sa Flusmunde na may ilaw pa ring karatula na may bakanting kwarto. Ang Gasthof Bergblick ay isang palapag na konkretong bloke na nakaharap sa isang hindi maayos na parking lot. Ang kwarto ay nagkakahalaga ng urcash at amoy pang-industriya na panlinis at lumang sigarilyo. Umupo ako sa gilid ng matigas na kutsyon, nakabalot sa manipis. Nakumot sa aking mga balikat, ang telepono ay nakasiksik sa aking tainga. Voicemail, voicemail, voicemail. Ang property management, ang security service, Leonard, pati na ang aking pinsan na si Jette. Walang sumasagot. Na-lockout ako. Ang aking mga gamit, ang aking buong buhay ay nasa isang apartment na bigla kung hindi na ma-access, habang ang aking pinsan at kasintahan ay malinaw na naglalaro ng perpektong mundo doon. Ang pagtataksil ay dumating ng napakabilis at napakalubha na halos hindi ito maunawaan ng aking isip. Pakiramdam nito ay abstrakto, parang problema. Sa trabaho, isang risk scenario na kailangan kong imodelo. Pagkatapos ay tumunog ang telepono at marahas na nag-vibrate laban sa aking tainga. Pribadong numero. Halos tanggihan ko ito sa pag-aakalang ito ay isang marketing call, ngunit idinikit ng takot ang aking hinlalaki sa screen. Sumagot ako. Hello? Katahimikan saglit. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki, hindi ka panipaniwalang kalmado at tumpak, mayaman at may pinag-aralan. Nagsasalita ba ako kay Swear Firster? Kumulo ang aking dugo. Walang sino man ang gumagamit ng aking panggitnang pangalan. Hindi ko nga ito isinulat sa curriculum vitae. Ang initial S, Firster lang ang ginamit ko. Sino ito? Tanong ko.
Pilit ang boses. Ang pangalan ko ay Elias von Rothenburg, sabi ng lalaki. Hawak ko ang inyong curriculum vitae, naiwan ito sa rest stop sa Bundesstraße 28. Napasandal ako sa unan. Isang estranghero, isang recruiter. Oh, oo, nakalimutan ko iyon. Paumanhin. Paano ninyo nalaman ang aking panggitnang pangalan? Ito ay isang kahangahangang dokumento. Patuloy niya, hindi pinansin ang aking tanong. Mayroon kayong malawak na karanasan sa pakikipagnegosasyon sa third-party vendors at government compliance at mayroon din kayong, huminto siya, dalawang sadyang maling spelling. Nawalan ako ng hininga. Isang banayad na nawawalang M sa Minhongs kontrakte at ipinagpalit ninyo ang I at ET sa Strategische Implementierung. Ito ay matatalinong traps, digital watermarks sa palagay ko upang subaybayan ang hindi autorisadong pagbabahagi. Umupo ako ng tuwid. Ginamit ko ang mga typo na ito upang lumikha ng mga natatanging identifier. Ipinadala ko ang iba't ibang version sa iba't ibang recruiter. Kung ang lalaking ito ay mayroong version na ito na may mga particular na pagkakamali. Sino ang nagbigay sa inyo ng curriculum vitae na ito? I insisted. Naiwan lang, sabi niya ng simple. Ngunit ang mga typo ay nagsasabi sa akin na maingat kayo. Sinasabi sa akin na inaasahan ninyo ang dobleng pagkatao. Ito ay isang bihira at mahalagang katangian. Hindi ko naiintindihan. Ano ang gusto ninyo, Ginoong von Rothenburg? Sinubukan kong muli habang nagmamadali ang aking isip. Pinahahalagahan ko ang tawag, ngunit gabi na at ako. Ang curriculum vitae na ito, Ginang Förster. Pinutol niya ako. Ang kanyang boses ay nanatiling perpektong kalmado. Ay sulit liparin sa gitna ng snowstorm? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin yon, isang metapora. Ngunit bago ako makapagtanong, narinig ko ito. Hindi ito nagsimula bilang ingay, kundi bilang vibration sa murang bintana. Isang mababa, malalim na pulso. Wom, wom, wom. Ito ay isang mechanical na ritmo na pumuputol sa lagitik ng niebe. Ano ang ingay na iyon? Tanong ko. Iyan, sabi ni Elias von Rothenburg. Ang inyong transportasyon, nasa parking lot ako, pakiimpake ang inyong bag. Ibinaba niya ang telepono, natisod ako mula sa kama at hinawi ang kurtina. Nawala ang parking lot. Napalitan ito ng imposible, nakakasilaw, na puting ilaw. Hindi na bumabagsak ang niebe. Umiikot ito sa isang marahas na pahalang na buhawi. Ang ingay ngayon ay bingi, isang pisikal na bigat na nagtulak laban sa pensyon. Isang helicopter, isang napakalaking makinis na itim na helicopter ang lumapag sa aspalto. Ang landing skids nito ay halos 10 metro mula sa aking pinto. Ang downwash ng mga rotor ay parang bagyo, nilalamukos ang maluwag na shingle ng pensyon. Ang night porter, ang parehong batang lalaki na nag-check-in sa akin, ay nakatayo sa pintuan ng opisina, nakanganga. Hawak niya ang kanyang cellphone, kinukunan, ganap na natulala. Nagbago ang ingay ng makina, naging mas malalim. Isang pinto ang dumulas bukas. Isang figura ang tumapak sa skid at tumalon ng magaan sa lupa. Hindi siya yumuko, laban sa hangin, dumaan lang siya habang umiikot pa rin ang mga blade sa itaas niya. Ito ang lalaki mula sa rest stop, ang abong suit, ang cashmere. Coat. Diretso siyang lumakad patungo sa aking pinto, kalmado ang kanyang mukha sa ilaw ng strobe, ang landing light. Kumatok siya ng 2 beses, mabilis at matatag. Kinapa ko ang kadena gamit ang nanginginig na mga kamay. Binuksan ko ang pinto. Si Elias von Rothenburg ay nakatayo doon. Mula sa malapitan, mukha siyang mas matanda. Ang kanyang mukha ay may mga linya ng awtoridad, hindi kabaitan. Ang kanyang mga mata ay maputla, matalim na kulay abo. At tiningnan nila ang aking mukha, ang murang kwarto sa likod ko at ang telepono na hawak ko. Parin. Ginang Förster, sabi niya. Ang kanyang boses ay perpektong naririnig sa idle sound ng mga makina. Nag-usap tayo. Kayo, sino kayo? Inabot niya ang loob ng kanyang coat.
Hindi siya naglabas ng business card, naglabas siya ng mabigat, cream-colored na sobre. Sa palagay ko, ibibigay nito ang kinakailangang konteksto, sabi niya. Kinuha ko ito. Sa loob ay isang litrato. Ito ay 30 taon na ang nakakaraan. Isang batang babae, maganda at matapang, ay nakatayo sa deck ng isang sailboat. Eksakto siyang kamukha ko. Tumawa siya. Sa tabi niya, ang isang mas. Batang Elias von Rothenburg ay nakalagay ang kamay niya sa kanyang balikat. Ito ang aking ina. Ang aking ina na namatay noong ako ay 20. Ang aking ina na laging nagsasabi sa akin na ang kanyang mga magulang ay hindi bahagi ng kanyang buhay, na itinaboy siya ng mga ito dahil pinakasalan niya ang aking ama. Pinalaki niya akong mag-isa sa sweldo ng isang guro at sinabihan ako na wala tayong sinuman kundi tayo. Kilala ninyo ang aking ina, bulong ko. Nanginginig ang litrato sa aking kamay. Siya ang aking anak, sabi ni Elias. Lumambot ang kanyang muka sandali lang, isang kislap ng sinaunang sakit. Ako ang lolo niya. Pinaghiwalay kami ng mga pangyayari, ng mga desisyon na ginawa matagal na ang nakalipas, hindi sa aking kagustuhan. Tumingin siya sa akin, sa loob ng kwarto ng pensyon, pagkatapos ay bumalik sa aking muka. At nakita ko siya rito, 90 taong gulang, hawak ang isang napakagaling na curriculum vitae at na-lock out sa sarili niyang buhay ng maliliit na kriminal na magnanakaw. Alam niya, hindi ko alam kung paano niya nalaman, ngunit ang katiyakan sa kanyang boses ay lubos. Hindi ko naiintindihan, sabi ko. Ito lamang ang nasabi ko. Tumango siya patungo sa naghihintay na helicopter, ang bukas na pinto. Hindi ako lumipad sa gitna ng snowstorm para magbalik tanaw. Dumating ako para itama ang isang pagkakamali. Umurong siya ng isang hakbang at hinawakan ang pintuan ng pensyon na bukas para sa akin. Kunin mo ang iyong coat, sabi niya sa isang patag, determinadong boses. Luluwas tayo ng Hamburg, oras na para tingnan ang mga bagay na tunay na sa iyo. Ang paglipad ay parang isang lamat sa oras. Ang cabin ng helicopter ay may presyon at tahimik. Ang mga rotor blades ay tanging mapurol na ugong lamang sa itaas namin. Lumipad kami sa itaas ng bagyo, hindi sa gitna nito. Hindi nagsalita si Elias von Rothenburg. Nakaupo siya sa tapat ko, nakabigkis sa isang cream-colored na leather na upuan, nagbabasa ng isang siksik na financial report na parang nakaupo kami sa isang commuter train. Hindi niya tinanong ang tungkol sa aking ina, sa aking buhay, o sa 31 taon na kanyang napalampas. Kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan, sinuri ang aking curriculum vitae, at kinontrol ang aking sitwasyon. Pinanood ko ang mga kristal ng yelo na nabuo sa reinforced glass, pilit na sinisikap ng aking isip na pagtugmain ang dalawang realidad. Ang lolo na hindi ko nakilala ay isang bilyonaryo, at ang aking kasintahan at pinsan ay malinaw na mga magnanakaw. Ang pagtataksil ni Leonard at Jete ay isang matalim, pang-araw-araw na sakit. Ang paglitaw ni Elias ay ganap na iba. Napakalaki, malamig, at hindi maunawaan tulad ng atmosfera sa 10,000 talampakan. Lumapag kami sa isang pribadong paliparan sa hilaga ng Hamburg nang lumiwanag ang langit. Sa isang malalim, bughaw-lila bago pa magbukang liwayway marahil bandang 4:00 ng umaga. Isang itim na limousine katulad ng mga naghihintay sa mga CEO ang nakatayo na umaandar ang makina sa tarmac. Kinuha ng driver ang aking tanging carry-on bag. Nagmaneho kami patungo sa lungsod. Ang mga kalsada ay walang laman, makinis dahil sa nagyayelong ulan. Ang katahimikan sa kotse ay mabigat at puno ng pag-asa. Sa tingin nila mahina ka, sabi ni Elias, nakatingin ng diretso habang pumapasok ang kotse sa aking kalye. Sa tingin nila na isolate ka. Umaasa sila sa isang hysterical na reaksyon na susundan ng tahimik na pag-atras. Iyan ang ginawa ng aking anak, ang iyong ina. Palagi siyang pumipili ng pag-atras. Tumimo ang mga salita, isang kinakalkulang turok sa aking pagmamataas. Hindi ako ang aking ina, sabi ko. Iyan ang iminumungkahi ng curriculum vitae, sagot niya. Ngayon makikita natin.
Ang lobby ng aking gusali ay mainit. Natutulog ang night guard sa kanyang desk. Sumakay kami ng elevator sa ika-12 palapag. Nanatili si Elias. Nang 2 hakbang sa likod ko, isang tagamasid. Naglakad ako sa pamilyar, carpeted na pasilyo patungo sa aking apartment, numero 121. Ang smart lock sa aking pinto ay mukhang iba. Bago ang faceplate, mas mahal na modelo kaysa sa ibinigay ng gusali. Ang aking key fob ay nagbigay lamang ng matalim na negatibong beep-beep at pulang ilaw nang ituro ko ito. Ang aking access code, ipinindot ko ito. Access denied. Bumaha ang lamig at purong galit sa pagkabigla. Ikinuyom ko ang aking kamao at kumatok sa pinto. Hindi isang panic hammering, kundi 3 mabigat, sinusukat na katok. Narinig ko ang paggalaw sa loob, mahina na boses, ang tunog ng kadena. Umikot ang trangka, bumukas ang pinto ng 30 kilometro. Sumilip ang pinsan kong si Jete Hagel. Magulo ang kanyang blonde na buhok mula sa pagtulog. Nakasuot siya ng aking kulay abong seda na dressing gown na ibinigay sa akin ni Leonard noong Pasko. Lumaki ang kanyang mga mata, una sa gulat, pagkatapos ay sa isang mabagal, unti-unting pagmamalaki. Swear Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Hating gabi na, bakit pinalitan ang lock? Jete, nasaan si Leonard? Natutulog siya. Nagsinungaling siya at mas hinigpitan ng dressing gown. Sumugod ako laban sa pinto, natisod siya at pumasok ako sa pasilyo ng sarili kong apartment at nagulantang ang aking mundo. Ito ang aking apartment, ngunit mali. Ang amoy ay mali. Amoy nanay ni Leonard, si Cynthia, isang mabigat na gardenia na pabango. Nawala ang aking malaking abstract na painting sa pasilyo na palitan ng isang murang salamin na may gintong frame. Ang aking closet ay puno ng mga coat na hindi ko kilala. Sa sala, naayos ang aking modular sofa, ang aking mga libro, ang aking mga pag-aari, ang aking buong buhay ay nakaimpake sa isang dosenang karton na kahon, nakatumpok sa malayong dingding, may label sa magulong sulat kamay ni Jete, Svea Storage. Si Leonard ay nasa kusina, naiilawan ng ilaw sa itaas ng stove. Nakasuot siya ng boxer shorts at t-shirt at nagahalo sa isang palayok. Natigilan siya nang makita ako, ang kutsara ay nasa kalagitnaan ng bibig. "Swear!" bulong niya. Mukha siyang maputla, nagkasala at natatakot. "Ano ito?" tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, mas malalim kaysa sa inaasahan ko. "Ano ang ginawa? Ninyo?" "Mahal, sino yan?" Sigaw ng isang boses mula sa aking silid tulugan. Ang ina ni Leonard, si Cynthia Dello, ay lumitaw. Nakatali ang sinturon ng kanyang sariling bathrobe. Bigla siyang huminto. Sa likod niya, kumurap-kurap ang ama ni Leonard, nakasuot ng pajama sa akin. Nakatira sila dito, lahat sila. Si Cynthia ang unang nakabawi. Naglagay siya ng tingin na puno ng hirap na awa. "Swear, hindi namin inaasahan ang iyong pagbabalik. Akala namin ay mananatili ka sa Harz sa loob ng linggo. Pinalitan ninyo ang aking mga kandado," sabi ko. Tumayo, si Hete sa tabi ko, magkasalubong ang mga braso. Nawala ang takot, napalitan ng isang mapangahas na ngiti. "Kailangan namin, Svea, umalis ka lang." "Sinuko mo ang lease?" "2 araw akong nawala," sabi ko, nanginginig ang boses. "Dinala mo ang iyong curriculum vitae," sagot ni Hete. Itinuro ang bakanting espasyo sa mesa sa pasilyo kung saan ko karaniwang inilalagay ang aking business bag. "Malinaw na balak mong umalis. Nagreklamo ka tungkol sa Heliogor Group sa loob ng maraming buwan at nang makita naming nag-iimpake ka." "Inimpake ninyo ang aking mga gamit," sabi ko. "Tumulong lang kami." Ang boses ni Jete ay naging melodramatic. Lubos na nag-alala si Leonard. Sinabi niya sa amin na nagkakagulo ka kaya dumating kami para tumulong. "Iniinit lang namin ang lugar hanggang sa maayos mo ang iyong mga bagay-bagay." Ang manipulative gaslighting na ito ay napakalalim, napakalubha, halos napakatalino. Lumikha sila ng isang narrative kung saan ako ang unstable, ang tumakas, at sila ang mga tagapagligtas. "Umalis kayo," sabi ko. "Hindi," sabi ng ama ni Leonard at humakbang pasulong.
Siya ay isang malakas na lalaki, sanay na manakot ng tao. May karapatan kaming narito. Karapatan! Tiningnan ko si Leonard. Matindi siyang nakatingin sa nilalaman ng kanyang kaldero, tumangging salubungin ang aking tingin. Ipakita mo sa kanya, Jete, sabi ni Cynthia, pinapakinis ang kanyang coat. Lumakad si Hete patungo sa aking dining table. Sa ibabaw nito, sa tabi ng tumpok ng kanyang mail na na-redirect dito, ay isang nakaprint na dokumento. Lahat ay legal. Nag-sign kami ng bagong co-lease agreement sa gusali. Inayos iyan ni Leonard. Kinuha ko ang papel. Ito ay isang standard lease addendum. Nakalista. Dito sina Leonard Dow at Jete Hagel bilang mga pangunahing nangungupahan at ako, si Svea Förster, bilang umaalis na residente. At sa ibaba, sa tabi ng kanilang mga pirma, ay ang aking elektronikong pirma. Kumulo ang aking tiyan. Hindi ito pamimeke sa traditional na kahulugan. Ito ay isang perpekto, high-resolution na kopya, isang digital clone. Alam ko kung saan ito galing. 3 buwan na ang nakakaraan, pumirma ako ng confidentiality agreement para sa isang sensitibong proyekto sa Heliogor. Masyadong malaki ang file para sa opisyal na portal at si Leonard, isang IT consultant, ay nag-alok na tumulong. Sabi niya, kailangan niyang i-extract ang aking pirma bilang isang transparent vector file upang ilagay ito sa ibabaw ng PDF document. Nagtiwala ako sa kanya. Nag-save siya ng kopya. Ito ay pandaraya, sabi ko, at ang mga salita ay lasang abo. Iyan ang iyong pirma, huni ni Jete. Tinanggap ito ng property, management. Leonard, sabi ko, hawak ang papel. Leonard, tingnan mo ako. Sa wakas ay tumingin siya. Pula ang kanyang mga mata. Mukha siyang mahina. Ayos lang, swear. Walang saysay. Ibinenta ng aking. Mga magulang ang kanilang bahay. Nag-expire ang lease ni Hete. Wala ka naman dito. Kailangan namin ng lugar. Ito ay isang apartment lang. Swear, ito ang aking tahanan, bulong ko. Well, atin na ngayon, sabi ni Cynthia. Lumakad siya sa tabi, ko patungo sa pangunahing dingding kung saan siya humawak ng isang malaking naka-frames na litrato. Ito ang kanyang pamilya, si Leonard, ang kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid na babae, lahat ay nakangiti sa isang beach. Isinabit niya ito sa kawit kung saan dating nakasabit ang paborito kong painting. Mas magiging maganda ito rito. Binubuhay nito ang buong silid. Ang kaswal na kalupitan nito, ang pagtanggal ng aking pag-iral, ay nakamamangha. Nasiyahan si Jete sa kanyang tagumpay at lumapit sa aking bukas na wallet na itinapon nila sa ibabaw ng isa sa mga karton. Kinuha niya ang supplemental credit card na nakakonekta sa aking pangunahing checking account. At kailangan mo talagang ayusin ang iyong finances. Svea, sabi ni Hete habang binabasa ang mga naka-emboss na numero. Ibig kong sabihin, salamat sa Diyos at narito ako para ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan kong bayaran ang bill ng kuryente kahapon. Pagkatapos ay idineklara niya sa silid. May limit pa rin siyang $5,000 sa bagay na ito. Maniniwala ba kayo? Pagkatapos ng lahat ng kanyang reklamo na wala siyang pera. Nag-log-in siya sa aking bank account. Nakita niya ang aking mga account. Ang elektronikong pirma ay ang entry point, ngunit ang pagsalakay ay kabuuan. Lumihis ang aking tingin sa kanya. Habang iniscan ko ang silid, bumalik ang aking analyst brain, ang bahagi ko na naghahanap ng mga pattern at discrepancies. Ang bookshelf sa sulok, bahagya itong nakahilig papasok. Hindi ito nakadikit sa dingding at nakasiksik sa pagitan ng isang biography ni Rockefeller at ng aking mga lumang textbook sa corporate finance. Nakita ko ito. Isang maliit na itim na cylindrical na bagay, isang solong madilim na lens, isang nakatagong camera. Nakatutok ito sa sala. Leonard, kailangan niyang ilagay iyon doon upang panoorin ako, upang i-record ang aking pagkasira, upang mangalap ng ebidensya para sa kanilang kwento na ako ay unstable. Naramdaman ko na, parang nawawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang lalaking nakasama ko sa loob ng 2 taon ay hindi lamang mahina, siya ay mapagkalkula, siya ay masama. Tumalikod ako at lumabas.
Isinara ko ang pinto sa aking likuran, iniwan sila sa aking tahanan. Si Elias von Rothenburg ay nakatayo doon kung saan ko siya iniwan, sa mga elevator. Hindi siya gumalaw, hindi nababasa ang kanyang muka. Narinig niya ang lahat. Ang manipis na dingding ng modernong gusali ay naghatid ng bawat salita. Sumandal ako sa dingding, nanginginig ang aking mga kamay ng husto, kaya kinailangan kong ikuyom ang mga ito. Gusto kong tawagan ang pulis, sabi ko. Maaari mong gawin iyan, sabi ni Elias, kalmado ang boses. Magiging masalimuot. Tatawagin nila itong civil dispute, isang digmaang pag-ibig. Makikita ng pulis ang nilagdaang lease at sasabihin sa iyo na kumuha ng abogado. Magtatagal ng ilang buwan, matatalo ka. Pinanood niya. Ako, sinusuri ng kanyang kulay abong mga mata ang aking kalagayan. Naghintay siya. Huwag kang makipag-away, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang utos. Huwag mong bigyan. Sila ng kasiyahan ng laban. Umaasa sila ng hysteria. May kamera sila dyan para i-record yon. Bigyan mo sila ng katahimikan. Tumingin siya sa akin. Kinatalugo ng kanyang mga mata ang numero sa pinto. Kokolektahin natin ang chain of evidence, bawat piraso. Inabot niya ang kanyang bulsa sa dibdib. Naglabas siya ng business card. Hindi ito sa kanya. Ang papel ay hindi kapani-paniwalang mabigat, tulad ng isang playing card na may matalim na nakaukit na letra. Hafen on Partner LP. Sa ilalim ng pangalan ng law firm, may sumulat gamit ang matalim at tumpak na lapis. Sa Annex R, pagpapatupad para sa maling representasyon. Ano iyon? Tanong ko. Ang Hafen on Partner ang aking mga abogado, sabi niya. Ang tala ay para sa iyo, Annex R. Ang termino ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Galing ito sa Heliogor Group Employee Handbook, isang malalim na seksyon na nakabaon sa Corporate Governance Section. Isang clause na mabilis kong binasa nang magsimula ako. Ito ay isang morals clause, ngunit isang particular na. Tinutukoy nito ang mga kahihinatnan para sa sinumang empleyado na nasangkot sa pandaraya, maling, representasyon o pagnanakaw ng pagkakakilanlan, professional man o personal, kung ang pag-uugaling ito ay nagbabanta sa reputasyon ng kumpanya. Ginamit nila ang aking pirma, sabi ko, habang nag-assemble ang mga piraso ng puzzle, na access ni Hete ang aking bank accounts. Si Leonard ay isang senior IT consultant. Nanakaw niya ang iyong digital signature mula sa isang corporate document. Ginamit niya ang isang privilege asset na nakuha niya sa panahon ng kanyang trabaho upang gumawa ng pandaraya, nilinaw ni Elias, na nag-trigger ng Annex R at ikaw, dagdag niya, ay isang senior analyst sa parehong kumpanya. Gumawa ka ng isang sitwasyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi ito isang kilos ng aliw. Ito ay isang kilos ng pagpapatatag. Huwag kang maghanap ng hustisya ngayong gabi, Swear. Ang hustisya ay isang pakiramdam. Maghanap ka ngayon ng leverage, sabi niya, at inakay ako sa elevator. Kukuhanin ka namin ng hotel room at pagkatapos ay tatawagan mo ang Hafen on Partner. Magsisimula kami ng digital forensic investigation at isang kompletong freeze ng lahat ng asset. Gusto nila ang iyong apartment. Sisiguraduhin namin na wala na. Silang matitira. Tumingin ako pabalik sa saradong pinto ng numero 121. Narinig ko si Jete na tumatawa sa loob. Huminto ang panginginig ng aking mga kamay. Ang malamig, analytical na focus na ginagamit ko para suriin ang mga faulty contracts ay bumalot sa akin. Tama si Elias von Rothenburg. Umaasa sila ng hysteria. Bibigyan ko sila ng diskarte. Hindi kami pumunta sa anumang hotel. Pumunta kami sa hotel. Si Elias ay may permanenteng suite sa pinakamataas na palapag ng pinakamataas na gusali ng tirahan sa Hamburg. Isang silid ng sterile, tahimik na karangyaan, nakabaligtaran ng pensyon sa Harz. Lahat ay gawa sa salamin, maliwanag na kahoy at nag-aalok ng mga tanawin ng daungan na nagsisimula pa lang magpakita ng malamig na kulay abong ilaw ng 5:00 ng umaga. Mayroon kang 24 na oras, sabi ni Elias at inabot sa akin ang isang bagong naka-encrypt na laptop. Ang legal na proseso ay isang martilyo.
Makapangyarihan ito, ngunit mabagal. Ang digital na proseso ay isang scalpel. Kailangan itong gamitin ng mabilis. Umupo ako sa isang sofa na mas mahal pa sa kotse ko. Dinaig ng adrenaline ang aking pagkapagod. Ang analyst sa akin, ang bahaging hindi aktibo at na-burnout ay muling nag-activate. Ang trauma ng apartment invasion ay isinantabi. Hindi na ito personal na pinsala. Ito ay isang data breach. Una, sabi ko ng matatag ang boses at binuksan ang bagong laptop. Umandar ito sa loob ng segundo. Sisiguraduhin ko ang aking perimeter. Nag-login ako sa aking pangunahing bangko. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit tumpak ang aking mga keystroke. Dumiretso ako sa account management. Supplemental card para kay Jette Hegel, revoke access. Binago ko ang aking mga password. Bawat isa, banking, email, utilities, social media, work portal. Ginamit ko ang random generator ng laptop. Hindi alam, hindi mahuhulaan. Pagkatapos ay inayos ko ang mga notification. Ang pahiwatig mula sa pahayag ni Hete tungkol sa $5,000 na limitasyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Nagpunta ako sa settings ng notification. Alarm sa bawat transaksyon na higit sa $50. Ang aking telepono ngayon ay magbibeep sa bawat kape, bawat taxi, bawat desperadong pagtatangka. Mayroon silang aking tax identification number, sabi ko, na iniisip ang lease agreement. Ipagpalagay mo na meron silang lahat, sabi ni Elias. Siya ay nasa telepono, mahinang nakikipag-usap sa isang tao. Oo, kompletong forensic recovery. Gusto ko ang device logs, cloud backups, at isang drive mirror. Ang autorisasyon ay Rothenberg Priority 1. I-activate iyan. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Isang digital forensics team mula sa Hafen & Partner ay naghahanda. Darating sila sa loob ng isang oras. Bago sila dumating dito, sabi ko, kailangan kong suriin ang isang bagay. Nag-login ako sa aking pribadong email. Alam ni Leonard ang password. Ang tanga ko, ang tiwala ko. Nagpunta ako sa aking sent items, ngunit hindi lang sa inbox. Nagpunta ako sa archive, trash, drafts, wala. Pagkatapos ay sinuri ko ang aking cloud drive, ang pinaglalagyan ko ng lahat. Aking tax returns, employment contracts, aking curriculum vitae. Binuksan ko ang activity log. Nandoon iyon, 2 araw na ang nakakaraan, alas 3:15 ng hapon. Svea CV, Master Version 9 downloaded by Leonard Dello. Dinala niya ito, ngunit hindi lang niya ito tiningnan. Ginawa ko ang activity log gamit ang kanyang email na mayroon din akong access dahil nagbahagi kami ng streaming account. Nag-login ako bilang siya. Kumulo ang aking dugo. Ipinadala niya ang aking curriculum vitae sa email. Ipinadala niya ang aking buong profesional na karera, ang aking maingat na ginawang watermarks, ang aking mga typo traps sa isang pribado, non-business na email address. Isang address na kinikilala ko. Frauke Carlert, ang aking boss sa Heliogor. Ang pagtataksil ay hindi. Lamang kasakiman ni Jette, hindi lamang kahinaan ni Leonard, ito ay isang coordinated attack. Ang aking boss ay sangkot. Hindi lang ang aking apartment ang gusto nila, sinisikap nilang sirain ang aking karera. Ang mga typo traps, ang nawawalang M sa regyerong, lahat nandoon. Mayroon na akong digital chain of evidence na nag-uugnay sa aking kasintahan, sa aking boss sa isang sabwatan upang ma-access ang aking pribadong files. Tumunog ang doorbell, hindi isang ingay kundi isang banayad, mahal na tunog. Binuksan ni Elias ang pinto. 2 tao, isang lalaki at isang babae ang pumasok. Sila ay bata, nakasuot ng chic, hindi mahahalata na business casual at may dalang mabigat na silver suitcases. Sila ang digital forensics team. Ginang Firster, sabi ng babae at kinamayan ako. Matatag ang kanyang hawak. Narito kami para tumulong. Nauunawaan namin na nagkaroon ng unauthorized access. Sa susunod na 3 oras, muli akong naging analyst. Inakay ko sila sa aking bank accounts. Ipinakita ko sa kanila ang activity log sa cloud drive. Ibinigay ko sa kanila ang credentials sa email ni Leonard. Ipinakita ko sa kanila ang mapanlinlang na lease agreement na may nakaw na electronic signature. Tumango ang babae.
Malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang pagnanakaw ng signature vector file ay malinaw. Malamang na kinuha niya ito mula sa confidentiality agreement na nabanggit ninyo. Ito ay sloppy, ngunit epektibo sa isang tamad na property management. At ang camera, sabi ko ng mahina. Naglagay siya ng nakatagong camera sa bookshelf. Tumingin ang lalaki mula sa kanyang console. Alam ninyo ba ang modelo? Meron ba itong Wi-Fi? Ipinapalagay ko, sabi ko. Gusto niyang i-access ang feed ng malayo. Aha, sabi niya nang hindi ngumingiti. Kung ito ay nasa inyong Wi-Fi network na marahil ay hindi pa ninyo nababago, maaari namin itong ma-access. Hihilahin namin ang device ID at ang lahat ng nakastore na log. Makikita namin ang lahat ng nakita niya, kasama na ang pagkakabit niya nito. Habang sila ay nagtatrabaho, ako naman ang tumawag. Ginamit ko ang card ng Hafen on Partner na ibinigay sa akin ni Elias. Hafen on Partner, paano ko kayo matutulungan? Kailangan kong makipag-usap sa inyong litigation department, sabi ko. Ang pangalan ko ay Swear Firster. Ito ay tungkol sa isang kaso ng real estate fraud at identity theft na ipinasa ni Elias von Rothenberg. Bumagsak ang linya ng isang beses. Nakausap ko ang isang senior partner. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, buong lakas na ang kontra-opensiba. Una, ang mga abogado ng Hafen on Partner, armado ng aking affidavit at ng digital na ebidensya ng pandaraya sa pirma, ay nagsampa ng emergency notice of termination sa aking property management. Hindi ito isang kahilingan, ito ay isang abiso ng agarang at hindi maipagagamot na paglabag sa lease. Nakasaad dito na ang co-lease agreement ay null and void dahil sa pandaraya nitong pinagmulan. Pangalawa, personal akong nagpadala ng email sa property management, inilakip ang aking orihinal na lease agreement. Binigyang diin ko ang clause na ipinilit ko noong pumasok ako. Section 12B. Walang subletting, co-leasing o paglilipat ng lease ang pinahihintulutan ng walang sariling pirma ng orihinal na nangungupahan. Anumang paglabag ay magpapawalang bisa sa kasunduan at magreresulta sa multa na katumbas ng doble ng buwanang renta. Pangatlo, ipinadala ng mga abogado sina Leonard, Dow at Jette Hagel ng isang formal na abiso sa pagpapanatili ng ebidensya sa pamamagitan ng email, courier at process server. Ito ang bahagi na nasiyahan ako. Ang obligasyon sa pagpapanatili ay legal na nagpapabigat sa kanila na isecure ang lahat ng elektronikong data. Ipinagbabawal sa kanila na burahin, baguhin o sirain ang mga text message, email, larawan o file sa kanilang mga device. Kung buburahin nila ang isang mensahe, iyon ay magiging obstruction of justice, isang felony na may malawakang legal na kahihinatnan. Nakulong sila. Ang pagkabahala ay dumating ng eksakto sa oras na kumatok ang process server sa pintuan ng numero 121. Pagsapit ng tanghali, mas malinaw ang larawan ng forensics team. Mas masahol pa sa inakala namin, sabi ng babae at iniharap sa akin ang kanyang screen. Hindi lang na-access ni Jette Hagel ang iyong bank accounts. Kumuha siya ng credit report tungkol sa iyo. Ipinakita niya sa akin ang notification mula sa credit bureau. Ginamit ni Jette ang aking tax ID number na malinaw na ibinigay ni Leonard mula sa aking ninakaw na files upang mag-apply para sa 3 magkaibang high-limit credit cards. Isa ang naaprubahan, sabi ng babae. Isang $5,000 na limitasyon sa isang malaking department store. Nagbukas din siya ng bagong cellphone contract sa iyong pangalan. Hindi na ito simpleng away, ito ay isang malubhang identity theft. Nanatiling tahimik si Elias, pinanood ang mga kaganapan mula sa dining table, ang mga abogado, ang forensics team, ang daloy ng data. Pinanood niya ang lahat na parang isang general. Ang senior partner ng Hafen on Partner ay tumawag sa landline ng suite. Inilagay ni Elias sa speakerphone. Ginoong Rothenberg, Ginang Firster, nakuha namin sila, sabi ng abogado ng malinaw ang boses. Ang pandaraya sa pirma ay konkreto. Ang identity, theft, ay isang malinaw na kriminal na usapin. Ang pakikipagsabwatan sa empleyado ng Heliogor na si Ginang Carlert ay nagdaragdag ng antas ng corporate misconduct.
Maaari natin silang ipaaresto bago magtakip silim. Maaari nating ipaalis agad sila ng pulis mula sa apartment. Ito ay magiging maingay, publiko at mapagpasya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inilarawan ko si Jete na nakaposas. Inilarawan ko si Leonard na inilabas mula sa aming lobby. Inilarawan ko ang relief, ngunit nagpatuloy ang abogado. Ang isang kriminal na kaso ay tumatagal. Pupunta ito sa prosecutor's office. Mawawalan kayo ng control sa narrative. Magiging biktima kayo ng sistema. Magiging pangit ito. Ano ang alternatibo? Tanong ni Elias. Isang civil execution, sabi ng abogado. Nahuli namin sila sa maraming felony. Meron kaming ganap na leverage. Maaari kaming mag-draft ng isang settlement na magbibigay kay Ginang Firster ng lahat. Nang gusto niya sa loob ng susunod na 12 oras. Lahat sa tahimik. Tiningnan ako ni Elias. Ang kanyang kulay-abong mga mata ay analytical. Hindi niya ako pinilit. Sinusuri niya ako. Naghihintay siya upang makita kung ano ang aking gawa. Ito ang inyong desisyon, sabi niya. Ang batas ay maaring maging isang mapurol na instrumento o ito ay maaring maging isang scalpel. Maaari mo silang ipaaresto. Iyon ay magiging malinis. Ano ang gusto mo maliban sa malinis? Inisip ko ang ngiti ni Jete. Si Cynthia Dello na isinasabit ang litrato ng kanyang pamilya sa aking dingding. Ang kaduwagan ni Leonard, ang nakatagong camera. Hindi sapat ang malinis, kapag sabi ko, at ikinagulat ko ang aking sarili sa aking kalinawan ng boses. Ang isang kriminal na kaso ay publiko, ngunit maaari nilang bawasan ang parusa. Maaari silang umiyak, maaari silang magpanggap na tanga. Ayoko silang ipaaresto, sumandal ako. Gusto ko ng pampublikong pagkilala. Gusto ko ng isang pag-amin at gusto ko ng mga nakagapos na kahihinatnan na kontrolado ko, hindi ng isang prosecutor. Tumahimik ang abogado sa telepono sandali. Halos narinig ko siyang ngumiti. Mahusay. Sa kasong iyan, magdi-draft kami ng judicial acknowledgement. Ito ay isang settlement, ngunit ito ay ilalagay sa korte. Doon, obligadong aminin mo ng nakasulat ang pandaraya sa pirma, ang unauthorized access, at ang identity theft. Sasang-ayon kang lisanin ang apartment sa loob ng 24 na oras. Sasang-ayon kang bayaran ang lahat ng legal fees, ang mga multa mula sa lease agreement, at ang buong danyos para sa credit card fraud. Sasang-ayon ka sa isang permanenteng injunction. Ibibigay mo ang lahat ng device para sa forensic deletion. At kung tatanggi sila, tanong ko, kung tatanggi sila agad, kaming magsasampa ng kriminal na kaso. Hindi sila tatanggi, sabi ng abogado. Ngunit narito ang kagandahan nito. Kung pipirmahan nila ang kasunduang ito at pagkatapos ay labagin ito sa anumang paraan, kung magpalya sila sa isang bayad, kung susubukan nilang siraan ka, kung lalapit sila sa iyo ng mas mababa sa 100 metro, automatikong magkakabisa ang hatol. Ang pag-amin ay magiging isang permanenteng pampublikong talaan ng korte at isang warrant of arrest ang ilalabas. Ito ay isang tali at ikaw ang hahawak nito. Gawin ninyo, sabi ko, ipadala ninyo na sa kanila ngayon. Noong gabing iyon, nagsimula na namang umulan ng niyebe, makapal at mabigat, na bumabalot sa Hamburg sa isang puting kumot. Nakatayo ako sa bintana ng suite, nakatingin sa bagyo. Hawak ko ang isang tasa ng kape. Wala na ang forensics team. Ang mga abogado ay nagpinalisa sa pagkilala. Si Elias ay nasa kanyang opisina, sumasagot ng mga tawag. Tiningnan ko ang aking kamay, ang humahawak ng tasa. 6 na oras na ang nakakaraan, nanginginig ito ng husto kaya hindi ako makahawak ng panulat. Ngayon, ito ay ganap na kalmado. Ang judicial acknowledgement ay isang bomba na inihatid sa opisyal na letterhead. Agad ang reaksyon. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, lumiwanag ang aking telepono na nanatiling tahimik sa loob ng 2 araw. Hindi ito may mga babala, kundi may mga desperado, nagpapanik, na tawag mula sa mga nakulong na tao. Leonard, Jete, Cynthia Dello. Mayroon silang 24 na oras para pumirma o isasampa ang mga kriminal na kaso. Ang kanilang pagkabahala ay isang mapurol na ingay sa background ng aking bagong realidad.
Hindi ko pinansin ang mga tawag. Ang aking bagong realidad ay binubuo ni Elias von Rothenberg na nakaupo sa isang napakalaking mahogany table sa kanyang suite, nagbabasa ng tumpok ng mga nakaprint na pahayagan. Hindi niya ako tinanong tungkol sa apartment, tungkol kay Leonard o sa aking ina. Ibinigay niya ang infrastruktura para sa aking kontra-atake at ngayon ay nanonood lang siya. 4 na oras kang natulog, sabi niya, nang hindi tinitingnan ang Handelsblatt. Sapat na iyon, sabi ko. Nakasuot ako ng isang simple, mahigpit na itim na damit na kinuha ng concierge ng hotel para sa akin. Nawala na ang dating Svea. Ang sunog na, masunurin, pakisuyo gusto mo ako, na analyst ay nakaimpake sa mga karton na iyon kasama ang iba pa niyang buhay. Ang iyong legal na problema ay tumatakbo sa isang timer, sabi niya, at pinulupot ang pahayagan ng may malutong na tunog. Pipirmahan nila, wala silang pagpipilian. Ang iyong profesional na problema sa kabilang banda ay nagsisimula pa lang. Tama siya. Kinumpirma ng forensics team na ipinadala ni Leonard ang aking curriculum. Vitae, ang aking curriculum vitae na may typo traps at watermarks, diretso sa pribadong email ni Frauke Carlert. Ang aking boss ay sa pinakamainam kasabwat sa isang malawakang paglabag sa aking privacy at sa pinakamasama, isang aktibong kalahok sa sabwatan upang paalisin ako. Frauke, sabi ko. Frauke, sumang-ayon siya. Meron siyang iyong curriculum vitae. Alam niyang compromised si Leonard. Ipapalagay niya na compromised ka rin, isang peligro. Susubukan niyang isang tabi kabago ka maging problema. Kailangan kong pumasok, sabi ko. Hindi ko lang pwedeng hindi lumabas. Pupunta ka roon na, parang walang nangyari, sabi ni Elias. Gagawin mo ang iyong trabaho, hayaan mo silang gumawa ng unang pagkakamali. Ang pagpasok sa opisina ng Heliogor Group ay parang paglanghap ng hangin sa ibabaw. Ang ugong ng mga server, ang amoy ng lumang kape, ang neon light. Lahat ay masakit, na pamilyar, ngunit tiningnan ko ito ng may bagong malamig na kalinawan. Hindi na ako empleyado. Ako ay isang risk analyst na sinusuri ang isang compromised system. Nagtinginan ang mga tao nang lumakad ako patungo sa aking desk. Sumunod sa akin ang mga bulungan. Wala ako online sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng kilalang Neymeto oras na sprint, ang pagpapalagay ay burnout, isang pagkasira. Ang salamin na opisina ni Frauke Carlert ay nasa tuktok ng departamento. Nakikipag-usap siya sa telepono, ngunit nakita niya ako. Lumaki lang ang kanyang mga mata ng isang segundo at ang professional na maskara ng pag-aalala ay umayon. Kinawayan niya ako papasok. Svea, Diyos ko, sabi niya at ibinaba ang telepono. Siya ay isang babae na nabubuhay sa stress hormones at mamahaling salads. Napakabata ko. Narinig ko na nagkaroon ng insidente sa iyong apartment. Ayos ba ang lahat? Kailangan mo ba ng oras? Ito ay isang pagsubok. Sinisiyasat niya, sinusubukang alamin kung ano ang alam ko, kung gaano ako ka-stable. Ayos lang ako, Frauke, sabi ko. Ang aking boses ay pantay, hindi ako umupo. Ito ay isang legal na usapin ngayon, maaayos ito. Ang salitang legal ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Lumiit ang kanyang ngiti. Oh, well, mabuti. Natutuwa ako doon. Kailangan ka lang namin na nakatuon. Alam mo naman kung paano iyon. Nakatuon ako, sabi ko. Mabuti, sabi niya. Nagbago ang kanyang tono, ganap na negosyo. Dahil may emergency tayo, may meeting tayo sa loob ng 5 minuto para sa lahat, Conference Room B. Ang pagpupulong ay isang formalidad. Nakatayo si Frauke sa harapan, nagkiklik sa isang presentasyon. Nakatayo ako sa likuran, magkasalubong ang mga braso, nagmamasid. Kaya team, ang malaking bagay, ipinahayag niya. Ang Northern Foundation Fund account ay nakatakdang suriin. Isang kaba ang pumuno sa silid. Ang Nordland Trust ang aming nag-iisang pinakamalaking kliyente, isang malalim na pribadong investment fund mula sa lumang pera na bumubuo ng malaking porsyento ng aming taunang kita. Ang pagkawala nito ay mangangahulugan ng pagtanggal ng trabaho. Binubuksan nila ang pinto para sa ibang mga ahensya, patuloy ni Frauke. Gusto nila ng bagong diskarte. Meron tayong home advantage,
Ngunit kailangan nating muling mag-apply. Ito ay red. Alert. Tumingin siya sa silid. Gusto ko ang pinakamagaling natin para dito. Torben, sabi niya, at tumango sa isang senior colleague, isang lalaki na nabubuhay sa matatag na pagkakamay at malalim na boses. Gusto kong ikaw ang mamuno sa pitch. Mayroon kang pinakamatatag na relasyon sa kanilang mga fund manager. Nagtitiwala sila sa iyo. Mahalaga ang pagpapanatili ng katatagan na iyon. Tumango si Torben, mukhang mahalaga. Agad kong nakita ang diskarte. Walang gagawin, i-repackage lang ang parehong ideya, sipsipin sila at umasa sa lumang network. Frauke, sabi ko, pinutol ng aking boses ang silid. Lahat ay lumingon. Karaniwan ay hindi, ako nagsasalita sa mga malalaking pagpupulong na ito. Mukhang naiinis si Frauke. Oo, gusto kong mapasama sa pitch team, sabi ko. Ang katahimikan ay bingi. Ang ekspresyon ni Frauke ay isang perpektong timpla ng awa at inis. Swear, sabi niya ng mayabang, sa lahat ng nangyayari sa iyo ngayon. Kinawayan niya ang kamay niya. Marahil, hindi ito ang tamang oras para kumuha pa ng dagdag. Kailangan namin ng katatagan ngayon. Marahil ay kailangan mong magbakasyon ng personal. Inalis niya ako. Ginamit ang aking sariling pagiging biktima kung saan siya kasabwat bilang dahilan. Lubos akong nakatuon, Frauke, sabi ko sa isang boses na parang yelo. Meron akong ilang particular na ideya para sa isang bagong framework para sa integridad ng inyong brand. Sa palagay ko, ang inyong kasalukuyang diskarte ay mataas ang peligro. Gusto kong magsumite ng proposal. Nakatakip si Frauke. Hindi niya ako pwedeng ideklara na unstable o incompetent sa publiko nang hindi nakikipagsapalaran ng reklamo sa HR. Nagbigay siya ng isang marupok na ngiti. Mabuti, syempre, isumite ang isang draft. Kailangan ko ito bukas bago matapos ang araw ng trabaho upang masuri para sa pagsasama. Isang imposibleng deadline. Naglagay siya ng bitag para ako ay mabigo. Salamat, sabi ko. Makukuha mo ito. Bumalik ako sa suite. Nanginginig ako sa malamig na galit. Pinapaalis niya ako, sabi ko kay Elias. Ibinibigay niya ang account kay Torben at binigyan niya ako ng 24 na oras na deadline para makagawa ng kumpletong presentasyon ng diskarte. Nakatayo si Elias sa bintana, nakatingin sa Hamburg Harbor. Northern Foundation Fund, sabi niya, na parang nilalasahan ang mga salita. Oo, isang napakalaking pamilyang pondo, konserbatibo, pribado, nakabase sa Hamburg. Iyan yon, sabi niya at lumingon sa akin. Ito ay isa sa mga pangunahing industriya ng Rothenberg Group. Ang lolo ng iyong ina ang nagtatag nito. Kumulo ang aking tiyan. Ano? Ito ang aking kumpanya, Swear. Ako ang chairman ng Board of Trustees. Sa esensya, nag-a-apply sa akin sina Frauke Karlert at Torben. Bumaha sa akin ang alon ng nakakahilo na ginhawa. Tapos na. Kaya, ayusin mo yan, sabi ko at bumagsak sa sofa. Tatawagan mo sila. Sasabihin mo sa kanila na ibigay sa akin ang account. Sasantihin mo si Frauke. Hinding-hindi. Ang kanyang boses ay napakatalim, napaka-final. Umupo ako ng tuwid. Hindi, ako tatawag kahit isang tawag, sabi niya at lumapit sa akin. Hindi mo gagamitin ang pangalang Rothenberg. Hindi ka magpapahiwatig ng koneksyon. Ang nepotismo ay isa lamang uri ng pagnanakaw. Swear, iyan ang kabulukan na sumisira sa mga pamilya at kumpanya. Hindi ako lumipad sa gitna ng bagyo para gawin iyon. Ngunit Elias, nagtataksil siya, nakikipagtulungan siya kay Leonard. Sinusubukan nilang sirain ako. At pipigilan mo sila, sabi niya. Hindi ka mananalo dahil ikaw ang aking apo. Mananalo ka dahil mas mahusay ka kaysa sa kanila. Mananalo ka sa parehong paraan na binawi mo ang iyong apartment. Sa mas mahusay na data at isang hindi matitinag na diskarte. Iniisip ng iyong boss na ikaw ay isang hysterical na emotional na peligro. Patunayan mo sa kanya na ikaw ay isang strategic asset. Huminto siya, nakatuon ang kanyang kulay abong mga mata sa akin. Sinusubukan kanyang ikulong sa pamamagitan ng iyong personal na buhay. Sinasalakay niya ang iyong mga hangganan, kaya gamitin mo iyan. Tiningnan ko siya ng nalilito. Anong gagamitin? Mga hangganan.
Ang mga hangganan ay negosyo, sabi niya. Ang iyong buong buhay ay nilabag dahil sa isang malaking kakulangan ng mga hangganan. Ikaw, Leonard Jete, ang iyong profesional na buhay ay binantaan ng isang boss na walang hangganan, na nararamdaman na may karapatan siyang ma-access ang iyong pribadong files. Gamitin mo iyan. Gawin mo ang iyong mga hangganan na iyong diskarte. Tinitigan ko siya at ang ideya ay nagsimulang magkakahugis. Nagtatrabaho ako buong gabi, wala na ang burnout, nasunog ng adrenaline at galit. Hindi na ako biktima, ako ay isang strategist. Nagbukas ako ng isang bagong blankong presentasyon. Pinangalanan ko itong Project Perimeter, isang framework para sa brand integrity at risk mitigation. Ang aking thesis ay simple, ang Nordland Trust ay nabigo dahil wala itong hangganan. Sinusubukan nito, tulad ko, na maging masyadong maraming bagay para sa masyadong maraming tao. Ang tatak nito ay diluted. Ang mga kasosyo nito tulad ng Heliogor ay nagsasamantala sa katatagan at nagbibigay ng bulok, nire-recycle na trabaho. Lumikha ako ng isang case study. Case study, ang high-performance asset. Hindi ko ginamit ang aking pangalan. Hindi ko kailangan. Ginamit ko ang business language. Ang isang asset ay gumaganap ng higit sa inaasahan, isinulat ko. Ito ay naging mapagbigay. Nagbabahagi ito ng mga mapagkukunan upang itaguyod ang kooperasyon. Ang pagiging mapagbigay na ito ay maling naiintindihan bilang kahinaan. Ang hindi nasuri na access ay ipinagkakaloob. Ang intellectual property ay kinukuha. Ang asset ay nakompromiso. Ang tatak ay diluted. Ang tiwala ay nawawala. Ginawa kong isang business model ang aking buhay. Ang apartment, ang bank account, ang digital signature. Pagkatapos ay itinayo ko ang solusyon, ang framework laban sa lumalaking saklaw ng trabaho. Lumalim ako sa bagay. Naghukay ako sa mga archive ng proyekto ng Heliogor. Nakahanap ako ng data tungkol sa mga nakaraang proyekto ni Torben. Ang mga lumampas sa budget. Ang mga kung saan nagreklamo ang kliyente tungkol sa hindi kinakailangang gastos at kawalan ng focus. Ginamit ko ang aking kakayahan bilang risk analyst upang imodelo ang financial outflow. Natagpuan ko ang numero. Ang bagong framework kasama ang malinaw na contractual delineations, digital firewalls at quarterly boundary reviews ay aalisin ang ganitong uri ng cost overruns. Itinipa ko ang huling bullet point. Ang pagpapatupad ng perimeter framework ay magreresulta sa 18% na pagbawas sa hindi masusuri na paglawak at customer churn. Hindi ito diary, hindi ito personal na drama, ito ay data. Ito ay isang matibay, pinatunayan ng numero na argumento na nagpapatunay na. Ang kanilang kasalukuyang matatag na diskarte ay talagang nagdudugo sa kanila. Kinaumagahan, ipinadala ko ang presentasyon kay Froke sa email. Pagkalipas ng 2 minuto, tumunog ang aking telepono. Agad sa aking opisina. Pumasok ako. Binuksan niya ang presentasyon sa kanyang malaking monitor. Maputla ang kanyang mukha, puti ang kanyang mga knuckle habang hinahawakan niya ang mouse. Ano? Huni niya. Ito ba? Ito ang pitch, Frauke. Kalmado kong sabi. Project Perimeter. Basa niya. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Ang hindi nasuri na access ay humahantong sa paglabnaw ng brand. Ang kabaitan ay hindi diskarte. Baliw ka ba? Sinusubukan mo bang sadyang masisante? Ito ay isang bagong framework, sabi ko. Ito ay personal na drama, sigaw niya sa akin at tumayo. Ito ay isang kahabag-habag, halos hindi nakatagong, atake kay Leonard at sa iyong pinsan. Dinadala mo ang iyong maruming paghihiwalay sa isang pitch para sa aming pinakamalaking kliyente. Hindi ko yan papayagan. Hinarap ko ang kanyang tingin. Hindi ito diary, Frauke. Ito ay data. Itinuro ko ang monitor. Ang case study ay anonymous. Ang framework ay matatag at ang mga numero. Tinapik ko ang baso diretso sa 18% mark ay mula sa aming sariling internal metrics mula sa mga proyekto ni Torben, maliban kung sasabihin mong mali ang aming data. Natigilan siya, nakulong siya.
Hindi siya makapag-argumento laban sa data at hindi niya maamin kung bakit niya nakilala ang anonymous na case study nang hindi umaamin na natanggap niya ang aking ninakaw na curriculum vitae mula kay Leonard. Lubos siyang nakulong. Ito ay lubhang hindi nararapat, nauutal niyang sinabi. Hindi ko ito ipipresenta, masyado itong agresibo. Hindi ko yan hinihingi sa iyo, sabi ko at tumalikod para umalis. Ipipresenta ko iyan bilang senior member ng pitch team. Makukuha mo ang final version bago matapos ang araw. Umalis ako sa kanyang opisina. Ang power dynamic ay hindi na mababago. Naramdaman ko ang tagumpay, ngunit hindi ito kompleto. Ako ay isang risk analyst, si Frauke ay isang hayop na nakulong at si Leonard ay naroon pa rin. Susubukan nilang nakawin ito, sabi ko kay Elias sa suite. Ibibigay niya ang presentasyon kay Torben, susubukang ipasa ito bilang kanya o ibibigay niya ito kay Leonard para makahanap ng paraan upang sirain ako. Kung gayon, maglagay ka ng isa pang bitag, sabi ni Elias nang hindi tinitingnan ang kanyang binabasa. Nagtrabaho ako. Si Leonard ay na-lock out sa aking pangunahing cloud drive, sa aking business email at sa aking bank account, ngunit hindi siya na-lock out sa lahat. Nagbahagi kami ng isang pribadong Google Drive account, isang pangalawang backup account na ginamit ko para sa mga recipe, mga larawan sa bakasyon at mga lumang papel sa kolehiyo. Meron pa rin siyang access. Malamang ay inakala niyang nakalimutan ko iyon. Kinuha ko ang presentation ng Project Perimeter. In-upload ko ito sa drive na iyon, ngunit iba ito, isang digital Trojan horse. Naglagay ako ng bagong set ng invisible watermark tracers sa metadata. Nagdagdag ako ng tracking pixel sa mismong file at binago ko ang isang maliit na bagay sa slide 7 sa financial graphic. Binago ko ang isang solong data point, hindi ang 18% na numero, kundi isa sa mga input value. Isang numero sa isang siksik na column na hindi makikita sa visual, ngunit digital na natatangi. Isang bagong typo trap sa pagkakataong ito ay numeric. Nilagyan ko ng pain ang kawit. Hindi ako naghintay ng matagal. Nakaupo ako sa mahogany table, pinapanood ang aking activity log. 2 oras ang lumipas. Pink, access detected. Kumulo ang aking tiyan. Project Perimeter version 2.pdf opened by Svea's backup Gmail account. Ngunit hindi ako naka-login sa account na iyon. Sinuri ko ang access log. Ang IP address ay maskado, nire-redirect, sa pamamagitan ng isang pampublikong Wi-Fi network ng isang cafe. Ngunit ang device ID ang natatanging digital fingerprint ng makina at ito ay isa na kinilala ko. Ito ay ang laptop ni Leonard. Pinapanood pa rin niya. Ako, sinusubukan pa rin niyang pumasok at nilunok lang niya ang pain. Ninakaw niya muli ang presentasyon. Ibinigay lang niya sa akin ang huling hindi matatawarang link sa chain, ang kanyang aktibong, handang, pakikilahok sa corporate espionage, lahat sa utos ni Frauke. Napatingin ako sa screen ang ebidensya ng pangalawang data breach. Sa wakas ay tumingin si Elias. Nakita niya ang malamig na kasiyahan sa aking mukha. Kinagat niya, sabi ko. Meron siyang compromised file. Meron ako sila. Tumango si Elias minsan. Mabuti. Ang pitch ay sa loob ng 3 araw. Huwag mong ipakita ang iyong mga card. Hayaan mo silang isipin na meron silang ninakaw na kalamangan. Hayaan mo silang maghanda upang labanan ang babae na dati ka. Ang judicial acknowledgement na electronically ipinadala bandang 9:00 ng umaga ay sumira sa kanilang marupok na sabwatan. Ang deadline para sa pagpirma ay 6:00 ng hapon. Ang pagkabigo sa pagpirma ay nangangahulugang agarang pagsasampa ng mga kriminal na kaso para sa identity theft, internet fraud, at conspiracy. Ang aking telepono na inilagay ko sa mabigat na mahogany desk ay nagsimulang mag-vibrate. Hindi ito tumigil sa loob ng 1 oras. Ito ay isang barrage ng pagkabahala. 12 ng tawag, Jete, Leonard, Cynthia Dallow, ang ama ni Leonard. Nag-iwan sila ng desperado, nauutal na mensahe sa voicemail. Nagpadala sila ng baha, ng text messages na nagbabago sa pagitan ng pagkalito, pagkagalit, at sa wakas ay takot. Hindi ko pinakinggan ang anuman sa mga ito.
Abala ako sa pagtatrabaho sa Project Perimeter Pitch, pinapino ang data at pinapatalas ang argumento. Ang legal na usapin ay isang abala, isang piraso ng administratibong paglilinis. Ang tunay na laban ay ang para sa aking karera, na ngayon ay aktibong sinisikap na sirain nina Frauke Carlert at Leonard. Nakaupo si Elias sa tapat ko, nagbabasa ng mga analyst reports, tila hindi natitinag ng drama. Ibinigay niya ang mga kasangkapan. Inaasahan niyang gagamitin ko ang mga ito. 2:00 ng hapon, tumunog ang intercom. "Ginang Firster," sabi ng concierge sa isang discreet na boses. Si Hete Hegel ay nasa lobby, siya ay lubhang nababahala. Pinipilit niya na siya ang iyong pamilya at inaasahan mo siya. Isinara ko ang aking laptop, nagsimula na ang palabas. "Sabihin mo sa kanya," sabi ko ng ganap na patag ang boses, "na makikipagkita ako sa kanya sa cafe sa tapat sa loob ng 5 minuto. Svea, hindi mo ito magagawa." Umiyak si Hete at sumugod sa akin nang pumasok ako sa pinto ng cafe. Ginawa niyang magmukha siyang wasak. Madulas ang kanyang buhok, namamaga ang kanyang mga mata, mukhang natulog siya sa kanyang damit. Magaling na pag-arte iyon. Iniiwasan ko ang kanyang pagtulak at siya ay natisod. "Umupo ka, Jete." Pumili ako ng isang maliit, matigas na mesa sa gitna ng silid, malayo sa dingding. Bumili ako ng 2 itim na kape at inilagay ang isa sa harapan niya. Hindi niya ito pinansin. "Aarestuhin nila ako," malakas niyang sinabi, kaya tumingin ang barista. "Svea, pakiusap, kailangan mong itigil ito. Isa itong pagkakamali. Ang ina ni Leonard, gusto lang niya ng lugar para sa kanilang lahat, at wala ka naman. Gusto ko lang maging katulad mo." Ang dating sphere ay basag. Ang dating sphere ay nakaramdam ng kurot ng awa, ang nakakapinsalang pagkakasala ng pagkakaroon ng mas marami kaysa sa kanyang magulo na pinsan. Ang bagong sphere ay nakatingin lang na parang nanonood ng isang masamang nakabalangkas na focus group. "Kailangan ko lang ng tirahan," pagmamakaawa ni Hete. Huminto ang kanyang mga luha nang makita niyang nabigo ang kanyang unang taktika. "1 linggo lang, swear. 1 linggo lang. Wala akong mapuntahan. Palalayasin nila kami. Pakiusap, matutulog ako sa sahig. Ako ang iyong pamilya." Humigop ako ng aking kape. "Hindi." "Ano?" "Hindi," sabi ko muli. Mahina ang aking boses. "Hindi ka mananatili sa akin. Hindi sa loob ng 1 linggo, hindi sa loob ng 1 gabi. Pero mapupunta ako sa kalsada." Kinuha ko ang aking bulsa. Hindi ako naglabas ng wallet or tissue o anumang malambot. Naglabas ako ng 1 piraso ng nakatiklop na papel at itinulak ito sa mesa. Binuklat niya ito. Agad na huminto ang kanyang mga luha. Ito ay isang spreadsheet sa itaas. Nakalahati, isang listahan ng mga item. Mapanlinlang na credit card ng department store, $5,000. Bagong bill ng cellphone, $210. Penalty para sa maagang pagwawakas ng kontrata, $1,500. Contractual penalty para sa paglabag sa lease, $6,400. Inaasahang legal fees, $10,000. Sa ibaba, sa bold na pulang font, ay ang kabuuang halaga. Tinitigan ni Jete ang numero. Mukha siyang may sakit. "Hindi ko ito mababayaran. Ito ay kabaliwan." "Iyan," sabi ko, "ang presyo ng iyong tulong. Iyan ang ninakaw mo sa akin. Ikaw, Leonard, at ang kanyang mga magulang ay magkakasamang responsable. Ibig sabihin, kung hindi sila makabayad, ikaw ang magbabayad. Tingnan mo ngayon ang ibabang kalahati," sabi ko. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Ang ibabang kalahati ay may titulong Repayment Plan Through Work. "Nagpasiya akong suriin ang iyong kasaysayan ng trabaho," sabi ko sa isang boses na kasing kalmado na parang naglalarawan ako ng isang quarterly report. "Ang iyong mga kasanayan ay pangunahing nasa, data entry at simpleng administrasyon. Nakilala ko ang 3 ahensya ng temp na may agarang bakanteng posisyon para sa gabi sa medical transcription. Nakakita rin ako ng isang catering company na naghahanap ng staff para sa katapusan ng linggo. Kung gagawin mo ang parehong trabaho at iwi-withhold namin ang 20% ng iyong sweldo, maaari mong bayaran ang iyong bahagi ng utang na ito sa loob ng humigit kumulang 30 weeks na buwan."
Tinitigan ni Hete ang papel. Nakanganga ang kanyang bibig. Nahulog ang maskara ng biktima, inihahayag ang natulala, matigas ang ulo na bata sa ilalim. "Malupit ka," bulong niya sa boses na puno ng puot. "Ang sama mo talaga pagkatapos ng lahat ng ginawa ng nanay ko para sa iyo bilang nanay mo. Halimaw ka lang, swear." Inubos ko ang aking kape at tumayo. "Hindi, Jete, sa buong buhay ko, naging mapagbigay ako. Naging mabait ako. Naging malabo ako dahil ayoko saktan ang damdamin ng sinuman. Ang kalabuan na iyon ang ginamit ninyo ni Leonard para ipatunay ito. Nakita ninyo ito bilang isang aralin na maaari ninyong punan. Ikinamali ninyo ang aking kabaitan sa kawalan ng hangganan." Isinuot ko ang aking coat. "Mula ngayon, magiging malupit ako sa kalabuan. Hindi ito malabo. Ito ay malinaw. Pipirmahan mo ang pagkilala bago mag-alas 5 ng hapon. Magtatrabaho ka sa unang temp job, sa Lunes. O kaya, nasa isang selda ka bago maghating gabi at haharap sa isang malaking kaso. Yan lang ang pagpipilian na natitira sa iyo." Iniwan ko siya doon, nakatingin sa plano na magdidikta ng susunod na 3 taon ng kanyang buhay. Pagbalik ko sa suite, nakaramdam ako ng matinding, malamig na kasiyahan. Nagpa siya akong sagutin ang susunod na tawag. Si Leonard iyon. Hayaan ko itong tumunog ng 3 beses pagkatapos ay sinagot ko at inilagay sa speakerphone. "Swear, swear. Oh Diyos ko, mahal, sa wakas." Ang kanyang boses ay isang panikong bulong. "Kailangan mong itigil ito. Kailangan mong tawagan ang iyong mga abogado. Ito ay isang bangungot. Si Jete ay ganap na sirang-sira. Ang aking mga magulang ay, swear, sinubukan ko lang tumulong." Ang salita ay nanatili sa hangin. Tulungan. Ang salitang ginamit niya upang bigyang katwiran ang kanyang panlilinlang, ang kanyang kahinaan. "Tumulong ka," sabi ko. Oo, sobrang stress ka. Nagtatrabaho ng mga baliw na oras. Naisip ko, kung nandoon ang aking mga magulang, kung nandoon si Jete, maaari nilang ayusin ang mga bagay-bagay, alisin ang pressure sa iyo, bigyan ka ng pahinga. Gusto ko lang tayong tulungan. Ito ay isang bobo lang na ideya na lumala. Pakiusap, swear, huwag mong gawin ito sa akin. Huwag mong gawin ito sa atin. Ang gaslighting ay napaka-reflexive, napaka-ensayado. Malamang ay halos naniniwala na rin siya. Wala akong sinabi. Bumaling ako sa aking laptop kung saan maayos na inilagay ng forensics team ang lahat ng kanilang natuklasan. Binuksan ko ang isang folder na may label na Living Room Feed 124. Nag-click ako sa isang file. "Tulungan," ulit ko. Itinapat ko ang mikropono ng aking telepono sa speaker ng laptop at pinindot ang play. Ang napakaliit, kakilakilabot na tunog ng boses ni Leonard ay pumuno sa tahimik, mamahaling silid. Ito ang recording mula 2 araw na ang nakakaraan bago ako bumalik mula sa HARS. Okay, nakatuon siya sa couch, bulong ng kanyang boses sa recording. Talagang uupo siya doon kapag nakita niya ang mga kahon. Yun ang magre-record ng buong reaksyon niya. "Jete, kailangan mo lang magsimulang umiyak pagkapasok niya. Sabihin mo lang na iniwan ka niya." "Okay, Mama. Mama, ihanda mo ang lease papers. Kailangan nating bumuo ng isang ganap na closed front." Susuko siya. Palagi siyang sumusuko. Itinigil ko ang recording. Ang katahimikan sa kabilang linya ay lubos. Ito ang tunog ng isang lalaki na ang buong realidad ay nawala. Hindi lang siya nahuli, siya ay nadokumento. "Leonard," sabi ko sa isang boses na walang emosyon, "mayroon kang hanggang alas 5 ng hapon upang pirmahan ang pagkilala. Kung hindi mo ito gagawin, ang recording na ito, kasama ang server log na nagpapakita kung paano mo dinadownload ang aking naka-watermark na pitch, presentation mula sa shared drive ay ipapadala sa prosecutor's office, sa board of directors ng Heliogor Group at sa ulo ng iyong IT department. Tapos na tayo dito." Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makabawi ng boses. Agad na muling nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message. Sa pagkakataong ito ay mula kay Cynthia Dallow. "Hindi ko alam kung anong laro ng manloloko ang ginagawa mo dito, ngunit sinisira mo ang pamilyang ito.
walang utang na loob ka. Mahal ka ni Leonard at sinubukan naming bumuo ng tahanan para sa kanya. Dapat magsakripisyo ang mga pamilya para sa kanilang mga anak. Makasarili ka at walang respeto at pagsisisihan mo ito. Binasa ko ang mga salitang makasarili, mga haligi ng pamilya. Sa loob ng isang segundo, isang parang multo na turok ng lumang pagkakasala, ng lumang programming, ang pumintig sa aking dibdib. Ang takot na maging mahirap, ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya. Itinulak ni Elias na pinapanood ako ang isang piraso ng kanyang mabigat na cream-colored na sulatan sa desk. Sumulat siya ng isang pangungusap doon sa isang matapang, malinaw na sulat kamay. Ang pagpili sa pagitan nila o ng iyong sarili ay hindi isang binary na problema. Ito ay isang usapin ng pagkakasunod-sunod. Binasa ko ang tala. Pagkatapos ay binasa ko muli ang mensahe ni Cynthia, pagkakasunod-sunod. Sa loob ng 38 taon, inuna ko sila. Ang kanilang ginhawa, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang marupok na ego. Inilagay ko ang aking sarili sa huling lugar at hindi nila ito nakita bilang regalo, kundi bilang aking itinakdang lugar. Kinuha ko ang aking cellphone. Nagpunta ako sa contact ni Cynthia, block. Nagpunta ako kay Leonard, block. Nagpunta ako kay Hete, block. Pininid ko ang lahat ng notification maliban sa mga mula sa Hafen on Partner at Elias. Huminto ang pag-vibrate sa desk. Sa suite, sa wakas, ay lubos na tahimik. Bumalik ako sa aking laptop, Project Perimeter. May pitch akong dapat panalunin. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob. Nang maraming taon, hindi ako na naginip ng mga deadline o mga pagtatalo o pagkahulog. Natulog ako ng 8 oras ng mahimbing at walang patid. Nagising ako nang sumikat ang araw sa ibabaw ng daungan at sa unang pagkakataon, hindi lang ako nakaramdam ng pahinga, kundi handa. 10:00 ng umaga, ilang minuto bago matapos ang deadline, dumating ang email mula sa mga abogado ng kabilang panig. Kalakip nito ang mga pinirmahang pahina para sa judicial acknowledgement. Sina Leonard, Jete at ang mga magulang ni Leonard ay pumirma, lahat. Sumuko sila. Sumang-ayon. Silang lisanin ang apartment sa loob ng 48 oras. Sumang-ayon sila sa buong plano ng pagbabayad. Sumang-ayon sila sa permanenteng injunction. Sumang-ayon silang isuko ang kanilang mga device para sa forensic deletion. Aminado sila ng nakasulat sa pandaraya, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at sa buwatan. Naramdaman ko ang isang click, ang pakiramdam na parang may isang lock na umayon. Ngunit hindi ito tagumpay, ito ay simula pa lang ng unang labanan. Nasa isang temporary office ako sa Hafen on Partner, isang salaming silid na tanaw ang financial district. Wala, si Elias. Nilinaw niya na ito ang aking operasyon. Siya ang investor, ako ang CEO. Ang senior forensic investigator, ang babaeng may matatag na pagkakamay, ay kumatok at pumasok na may hawak na tablet. Ginang Firster, may problema kami sa lease addendum. Pinirmahan nila, sabi ko. Hawak ang email. Tapos na iyan. Hindi ito tungkol sa pag-amin, sabi niya, at binuksan ang isang dokumento. Ito ay tungkol sa metadata, ang dokumentong ginamit mo para sa pandaraya, ang lease addendum.